Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ni mayroon nga pong kinalaman dito sa pagiging emosyonal ni Chinita Princess sa Showtime kanina. So, pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And nais ko rin pong magpasalamat sa atin pong mga taga-subaybay na lagi pong nakasuporta sa atin pong mga daily updates. So bilang pasasalamat natin, may ilan po tayong napiling basahing komento ngayong gabing ito. And ang first comment nga natin ngayong gabi ay nagmula po kay Ma'am Merlita Aria Rodriguez. Maganda ng gabi po Ma'am Merlita and shout out. Happy Chinese New Year na rin po sa inyo kong Hey Fat Choy. Good AM Gandara. Alpas ng Maka-Eco 9 yan. Bakit? Tama lang naman ang sagot ni Pao, di ba? Ang tanong niya, ano daw score ni Paolo sa relasyon nila ni Kim? Sagot ni Paolo ay 100%. Di ba tama naman ang score? Tapos sinabi niya, una daw umamin si Lolo. Number 2 daw si Paolo. Sabi ni Paolo hindi daw siya umamin. Wala siyang inadmit. Mali naman kasi ang tanong, di ba? Dapat ang tanong niya para mapaamin niya si Paolo ay kung sila na ba ni Kim. Baka napaamin niya sa gusto niyang sagot. Ang tanong niya kung ano ang score. Na natural, 100 ang sagot ni Paolo. Ano ba ang 100? Di ba parang oo na din yon? Bobo lang siyang magtanong. Kamukha lang din ang sagot ng echo nilang wala lang. TNGA lang. Actually, okay na sana yung 100%. Pero parang na-invalidate po. Parang na-disqualified yung 100%. Dahil sa sinabi ni Paolo na hindi niya inadmit or wala siyang ina-admit. Paano kasi hindi yung sasabihin ni Paolo? Bigla pong siningit si Ekot, kinumpir siya. Even nga po si Kimi, hindi po natuwa na dapat po ay hindi ganon. Dapat po ay walang pagkukumpir sa iba pang artista. Grabe yung grabe yung strategy nila, no? Para lang po mapaamin, i-compare, ganyan. Actually, okay lang naman sana nga yung prangkahin sila Kim and Paolo. Tanungin po talaga ng diretsahan, kayo na ba or hindi? Kasi kaya naman pong tanggapin ng mga fans kung sakali. At least ang importante naman po, ang tunay na mga fans ha. Alam ko meron din pong aalma at meron pong mga alagain tiyan na ano man ang isagot ni Paolo Avellino yung may masasabi. Pero kung tunay na Kim Pao fans, talaga po avid fan na nagmamahal kina Kim and Paolo at wala pong hinihinging kapalit ang pagmamahal at pagsuporta, matatanggap naman ng mga fans na naman po ang magsagot ni Kim and Paolo. 'Di ba? Pero yung i-compare pa, etc. ay, nako, nakakaloka po yun. Hindi tama. Anyway, sana tama po ako, no? Sana naman po mga kakimpaw, tanggapin po natin na naman po ang sabihin at aminin nila Kim and Paolo. Lawakan po natin yung pag-iisip natin. Anyway, dumako naman po tayo dito sa comment ni Lat and Home Hunter. Shout out sa iyo at magandarang gabi. Ayon dito sa kanyang komento, Miss Gandara, good AM. Alam mo, habang nagsasalita ka, ako'y tawa ng tawa. Kasi si Paolo, ramdam ang selos niya. Nakita mo na, Paolo, kaya nga ayaw namin na may iba kayong partner pag usapang bed scene na may kissing scene.
Kasi masagwa at masakit sa mata tingnan na iba ang kapartner nyo dyan. Kaya nga na ayaw rin na mangyari yan. Kung kami nga ng mga fans lang, sobra kami nagsiselos at nasasaktan dyan, ang dapat lang talaga na may karapatan lang na gumagawa dyan, na gumawa dyan, ay si Paolo at si Kim lang ang may karapatan pag may kissing sina. Salin lang talaga at wala nang iba. Magagalit talaga kami at magtatampo pa ang mga fans. Gusto namin si Paolo lang talaga ang makahawak kay Kimi. Gandara, thank you sa ayuda. Kim Pao forever. God bless us all. Take care always. Ayan, ako marami pa po tayong mga paayuda, Latin Home Hunter. Antay lang po kayo. Natambakan nga tayo ng ayuda. Ang dami rin kasi talagang highlights, kiligs doon sa naging media coin. And tungkol nga po kay Paolo, dami nakapansin yung na parang may konting selos nga daw si Pao. Habang basta may konting selos si Paolo. Kayo ba pansin nyo rin po yun? Ano inyong masisay tungkol po doon? Sa main tala, sabi naman ni Ma'am Vivian, kudos MJ, always to the rescue ka sa Kim Pao. Bashers yata yung reporter Buti smart ang Kim Pao sa pagsagot. God bless us all. Lord, thanks po. Actually, may mga reporter talagang ganun. May mga media talagang medyo mataray po ang dating. Hindi naman sa basher. Pero, matalas talaga yung dila. Dire-diretso, walang preno. Ayun. Kasi, pagalingan din yan Pagalingan din ng paaminin, pagalingan din sa pag-interview. Kasi, lagi silang kukunin na media kapag kaganon. Pag hinusaya nila. So, may mga ganon talaga matatalas handila. Pero yun, may nagko-comment na dahil sa pabalang na sagot ni Paolo Avellino, na savage kasi siya, baka maging basher na yun tuluyan ni Pao. Pero ganun nga, meron din pong side sa showbiz industry na ang gulo rin kasi hindi natin malaman. Ang gulo-gulo rin. Sabi nila may mga kampo talaga ng reporters na haters nito at gumagawa po ng issues ng kabila. Kasi binabayaran sila ng kabila. Mga ganyan. Ewan ko, ang gulo-gulo. Basta ako contented na lang po sa naging media con kasi ang dami pong ayuda. Okay? Anyway, dumako naman po tayo dito sa sinabi ni Chinita Princess. So, alam naman po ata ng lahat, diba? Tayo, alam po natin kung paano magmahal si Kim. All out, bigay po lahat. Sabi nga po ni Member Vice, daig pa niya ang bakla kung magmahal itong si Kim Chiu. Nalala niyo yung interview niya before, kung paano siya kay Gerald before, since first boyfriend niya. Binilhan pa ng rep, mga ganyang bagay. Parang bakla nga daw si Kim Chiu, bigay todo. Hanggang ngayon, ganun din naman daw po si Kim. Ewan ko kung namimigay pa rin, pero kung magmahal, todo-todo talaga. As in, binibigay niya ang lahat-lahat. Kasi, ayun nga, sabi ni Kimi, ayaw niyang may pagsisihan siya kung sakaling mawala siya. Nagets ba yung point ni Kim doon? Yung tipong, saan ba ako nagkulang? Yung mga ganong, katanungan kapag ka nag-break. So, ibig sabihin, kung mawala man yung taong minahal niya ng todo, alam niyang hindi siya ang mali, alam niyang binigay niya ang lahat, alam niyang hindi siya ang nagkulang. 'Di ba? Wala siyang pagsisisihan sa huli. Pero ngayon, ang panalangin naman ni Chinita Princess, ayan, gusto naman daw niya na this time, mahal naman daw siya ng sobra. More than me. Ibig sabihin, gusto niyang ma-receive din yung pagmamahal na ibinibigay po niya. Equal lang. 'Di ba? Na hindi yung siya yung mas nagmamahal. Sana this time, mahalin din siya ng sobra-sobra. Ayan, Pao, ha? Narinig mo. Kaya wag na wag mo sasaktan si Kim. Kung hindi ka pa handa, you're not ready. Ayan, okay lang. Kaya naming maghintay. Ay, kami talaga. Kaya maghintay ng fans. Mga fans talaga maghihintay. Pero sana pag-isipan mong maigi. Talaga.
ayaw rin naman namin dumating sa puntong malas sa Melby na hindi pa pala handa. Yang ganyan. Pero, ang advice nga ng mga seniors, wala ka nang makikita na kagaya ni Chinita Princess. So, kayo guys, anong inyong masisay patungkol po dito? Comment ka lang po kayo sa baba. And agad dito lang po muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po muli ng mga susunod pa nating mga chikas. Maraming pong salamat.